Tayo po'y manalangin. Dakila namin Diyos, makapangyarihan sa lahat, malang Panginoon, kami po'y narito at nagpapasalamat. Sa araw na ito, malang Panginoon, muli mo kami pinagsama-sama sa iyong banal na gawain, dala ang pag-iingat at pagpapala na nagmumula sa iyong malang Panginoon. Pagpalain mo po ang araw na ito, Diyos, ang iyong balingkod. Gana sa akin lamang, wala po akong magagawa. Bigyan mo po ako ng karunungan, maipahayag ang salita, malang Panginoon. Hallelujah. The praise prayer ito ng aming beloved na Pastor Evangelist Waldis Rada Almeida and beloved children. Pagpalain mo po ang araw na ito. Ano man magbibigay at pag-alilangan. Sama-sama namin sinasaway at pinapalayas ang lahat ng gawa ng kaaway. And resist, doubt, cast out in the name of Jesus. Cast out from us. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Mangin mahal, sabayan po natin ang mainit na panahon na mainit na palakpak sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Mangin mahal, balik po tayo sa ating mga inuupuan. Mangin mahal, mga kapatid, sa mahal na Panginoon Kristo. We give the highest praise, glory, and honor to our loving Savior, Jesus Christ. Praise the Lord. We give double honor to our beloved praise in the Lord. We remember that cherish the blessing, preaching, the teaching of our beloved Pastor Evangelist Waldis Rada Almeida. And beloved Assistant Pastor Lina Comon Almeida, maging mahal greetings by beloved Almeida children, ng ating beloved na Paul Pastor, sa kanyang mga manugang, sa kanyang mga apo, sa lahat ng ating mga co-preacher. Sa hapong ito, maging mahal, bagi sa ating po mga webcast viewers, magandang hapon po sa inyo lahat, bagi sa lahat po ng ating maging mahal makapatid sa lugar na ito, nakapiling po natin maging mahal sa ating pong pananambahan, maging mahal sa araw na ito, tamang-tama. Ang ating pong topic ngayon ay worship, maging mahal. Ito maging mahal ay napaka-importante na alam po natin maging mahal ang kahulugan ng tinatawag na pagsamba. Sabagkat maging mahal maraming tao, maging mahal na naniniwala sila na ang araw ng linggo, maging mahal ay araw ng pagsamba. Praise the Lord. Pero makita mo po, maging mahal araw na linggo, nasaan po iba nating mga minamahal mga kababayan. Kung ating pong alalahanin ngayon, maging mahal mga kapatid sa mahal na Panginoon Kristo, punong-puno po ang simbahan. Ngayon ang ating kinagisnang simbahan. Punta ka po sa dambuhalang simbahan ngayon, punong-puno po, may mga dala yung tao, maging mahal mga dahon. Dahon ng nyog, maging mahal yung palaspas na tinatawag. Dahil hindi nila alam yung meaning. Hindi nila, maging mahal ang dinala po nila doon, simbahan. Mamaya, may tatalakayin po natin ng ilang verse, gaano ka-importante, gaano kahalaga na dapat sambahin ang Diyos. Utos na mahal ng Panginoon, maging mahal magi si Satanas man, darating ang panahon, sasamba at sasamba siya sa Diyos. Kaya sabi naman ng Panginoon, humayo ka Satanas, sabagat sa pangalan ng Diyos, ikaw ay sasamba rin. Maging mahal, mga kapatid, hayaan niyo po yung singaw ng ating panahon, ang init na ito, maging mahal mga kapatid, sabagkat ito ay para sa atin, maging mahal ay sa ating panahon ay nakikita po natin, nararamdaman po natin yung init, maging mahal ko ng singaw ng ocean layer, na talagang maging mahal ng dahil, maging mahal ko sa mga nakikita po natin, mga kalikasan na niwawasak na ng mga tao. Kaya naalala po natin, sabi ng Biblia, na kung hindi maging mahal, magpupuri ang tao sa Diyos, hindi sasamba ang tao sa Diyos, ang kalikasan ang siyang magpupuri. Magkakaroon na maging mahal na matinding tag-init at magkakaroon po maging mahal ng matinding bagyo, matinding landslide. Kaya't maging mahal dito sa banal na kasulatan, ating pong bibigyan ng importansya sa buhay po natin, mga kapatid. Isulat nyo po ang bawat talata. I-review nyo sa inyo pong mga tahanan ang ating pong pinag-aaralan, mga minumahal. Kung wala po kayong Bible, mga mahal, ilista nyo po, mga mahal, mga kapatid. At sikapin ang bawat mananampalataya hanggat maluwag pa sa ating bansa. Sa ibang bansa, bawal na po magdala ng Bible. Kinukulong, mga mahal, iba pinuputulan ng kamay. Ganon, mangin mahal sila, galit na galit sa Biblia. Galit na galit sa Ebanghelyo, dahil ang Biblia, ang salita ng Diyos, ang siyang mag-guide. Siya magtuturo sa atin sa katotohanan. Kaya't darating ang panahon, mangin mahal, hindi ka na makapagbabasa, wala ng kalayaan. Ang tao makapagsamba. Darating ang panasabi nga ng Bible,
Ang tao ay tatakbo parot parito. Hahanapin nila, mangin mahal, ang kapayapaan, pero hindi na po nila masumpungan dahil wala na pong mangangaral, wala na magtuturo. Mangin mahal. Kaya tayo, habang may nangangaral at nagtuturo sa atin, na iniwang turo sa atin ang ating beloved praise in the Lord, yung pagsamba, yung pagpupuri sa Diyos. Mga minamahal, tayo po yung church kasi na nakita po natin, mga minamahal, bagyo man, tag-init, La Nina, El Nino, anumang mga sakuna, anumang mga dumarating sa buong daigdig sa ating bansa. Nakita po natin ang church, mga minamahal, nananatili at walang sinumang bagay, mga minamahal, na makahahadlang upang tumigil ang pagpupuri ng mga anak ng Diyos. Amen? Kahit tayo, mga mahal, ang ating pagsamba ay walang bubong. Kahit nung sa Lunita Grandstand, walang bubong ang mga kapatiran po natin, mga mahal. Yung iba, nakita po natin, nakailang palit sila ng damit sa basa ng pawis sa pagpupuri sa Diyos, pero hindi sila nagreklamo. Praise God. Ang gusto ngayon ng tao, mga mahal, sabi nila, hindi man totoo yung simbahan. Dahil iniisip nila, gusto nila magaling magturo, magaling mangaral, magandang sambahan. At kung wala naman doon, ang banal na presensya ng mahal na Panginoon, mga kapatid, baliwala ang lahat ng mga bagay. Kaya ngayon, tatalakayin po natin, mga iman, ang kamangahamanghang bagay. Pagsamba, worship, ang tunay daw na pagsamba, mga iman, ng isang ugaling, tunay na anak ng Diyos. Ito po, mga iman, ay sumusuko, inilalaan nila ang kanilang sarili, ang kanilang kaluluwa sa Diyos, lubos, mga mahal na paghanga at paggalang at pagrespeto, mga mahal ko, sa pagpupuri sa mahal na Panginoon. Okay? Mga mahal, Exodus chapter 4, verse 31, unang talata, mga mahal, sa ating pong babasahin. Praise God. Kylie? Dito po from the book of Exodus, chapter 4, verse 31. And the people believed when they heard that the Lord had visited the children of Israel and that He had looked upon their affliction. Then they bowed their heads and worship. Amen. Dito po sa aklat ng Exodo, Kapitulo 4, ang talata po ay 31. At ang bayan ay naniwala at nang kanilang marinig na dinalo ng Panginoon ang mga anak ni Israel at kanyang nakita ang kanilang kapighatian, ay iniyukod nga nila ang kanilang mga ulo at sumamba. Amen. Everybody say, praise the Lord, mga mahal. Listen, look. Tingnan niyo po, mga mahal. Ang kaligtasan, ang salita naman ng Panginoon, sinasabi ng Biblia, and the people believe in the wind they heard, in the Lord decided of children of Israel, and that they'll look upon their affliction, they bowed and heard in the worship. Maliwanag, mga mahal, ang bayan, sila'y naniniwala. At nung kanilang marinig, mga mahal ko, dinalaw ng Panginoon ang mga anak na Israel at kanilang nakita ang kanilang kapighatian, mga kapatid. Kapag tayo ay nasa panahon ng sakit at nasa panahon tayo ng kapighatian o tinatawag na trials, nadyan po ang ating mahal na Panginoon. Dahil dito po, mga mahal, makikita po natin ang mga anak na Israel. Nung makita ang kanilang kapighatian, ang kanilang ginawa, iniyukod nila ang kanilang mga ulo at sumamba. So ngayon, mga mahal, hindi na maging dahilan yung mga trials para magbigay hadlang sa ating pagsamba sa Diyos. Sabagkat, mga minmahal, ang mga Israel, bagkus ilayo nila yung kanilang sarili sa mahal na Panginoon, sa matinding kapighatian, kasi nung panahon ng mga Israel, nadyan na po yung kawalan ng pagkain. Nadyan na po yung kahirapan ng tao nung panahon yaon. Sa kabila ng kanilang kahirapan, mga Israel, nakikita ng Diyos. Nakita ng mahal na Panginoon yung kanilang pagsusumamo, pagsusumakit, mga mahal,
para sumamba, at ang sabi, hindi nakasira sa kanilang isipan ang anumang bagay, kundi ang sabi, iniyukod nila ang kanilang ulo at sumamba. So ngayon, mga mahal, para hindi tayo magkaroon ng pag-alinlangan, ang pagsamba sa Diyos, aayaw naman ng Panginoon, mga mahal, na mayroong makakaagaw sa ating isipan. Kaya kapag tayo nagsamba rito, mga mahal, and glory to God, yung iba nating mga kapatid sa mga Panginoon, mga mahal, aalis lang sila sa upuan kung makakaramdam ng kaunting pag-CR, mga mahal. Dahil nais nilang mapakinggan ang salita ng mahal na Panginoon Kristo. Lalo na po kayo, mga minamahal, mga kababayan, mga kapatid, nasa kapigatian, may karamdaman, marami kayong ipapanalangin. Ito ang nais ng Diyos Yung makita ng mahal na Panginoon ang bawat isa sa atin, yung sincero, pagpapahalaga, mahal, kahit mayroong trials, kapigatian tayo, mahal, dapat sabi ng Biblia, nakita naman ng Panginoon ang mga anak na Israel, na doon sila sa kapigatian, iniyuyukod nila ang kanilang ulo at sinamba ang dakilang pangalan ng ating mahal na Panginoon Kristo. Dito'y makikita po natin, mahal, mga kapatid. Kaya ang sabi, kaya nga mga kapatid, nais ko ipinamamanig sa inyo, sabi ni Paul, na alang-alang sa kahabagan, sabi doon, mga mahal, inyong katawan, isang haing buhay. Mga mahal, hindi pwede, mga mahal, mga kapatid, na ang pagsamba sa mahal ng Panginoon, physically present, mentally absent. Ano pong ibig sabihin, mga mahal? Yung ating katawan ay narito, pero yung isip natin ay wala doon sa ating pagsamba. Mga mahal, yan po ay magbubunga rin ng doubt o pag-aalilangan. Baka iniisip natin, nako, napakahaba na naman ang preaching ni Binapit Kuya Eboy. Mahaba na naman, may pupuntahan pa ako. Gagabihin na, mga mahal, mga kapatid, nakakapagbigay agaw sa atin. Inaagaw ng diablo yung isipan natin sa ganung bagay para hindi natin mapakinggan, mahal ng pure, ang salita ng ating mahal na Panginoon Kristo. Kaya yan po ang sinabi ni Paul, mahal, sa Romans chapter 12, verse 1, I beseech you, brethren, therefore, brethren, may the miracles of God that present your bodies. Mga present your bodies. Ang ating katawan ay narito. Inihahain natin bilang pagsamba sa ating mahal na Panginoon. Everybody say Amen. Kaya di po, Romans chapter 12, verse 1. From the book of Romans chapter 12, verse 1. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy acceptable unto God, which is reasonable service. Dito po sa aklat ng Mataga-Roma, Kapitulo 12, versikulo 1. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanay ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, nakaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Amen. May sinasabi po ron, makinman, ang sabi, God's will is your responsible service. Kaya nga daw, makinmahal, ang ating pagsamba sa ating mahal na Panginoon, yung katapatang pagsamba, kaaya-aya sa harap ng ating mahal na Panginoon, mga kapatid, ipinamamanhig ko sa inyo, alang-alang sa kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong katawan na isang haing buhay. Buhay na pagsamba sa ating mahal na Panginoon Jesucristo. Makikita po natin, mahal, sa ating kinagisnan. Sa ating relihiyon, mahal na pinanggalingan. Ngayon ay, mahal, mula ngayon, linggo, mahal, yung iba, makikita mo sa labas ng simbahan, mahal, may mga palaspas, may mga dahon-dahon, at kanila pong iniuwi sa kanila dahil ito daw ay mag-aalis ng kamalasan sa buhay ng tao. Mahal. Pero ang sinasabi ng banal sulatan, ang ating daw katawan, mahal, ay ating ihain sa Kanya bilang pagharap sa Panginoon at pagsamba sa dakilang pangalan ng ating Diyos na buhay. Dahil, mahal, sa book of John chapter 12, verse 12 up to 13,
Makikita at mababasa po natin, mga mahal ito, nung ang ating mahal na Panginoon ay nagtungo po siya sa Jerusalem, siya po'y sinalubong ng maraming tao. At nung nagtungo doon, mga mahal, ang ating mahal na Panginoon, sakay lang po siya sa isang asnong maliit. Mga mahal, tuwang-tuwa ang mga tao, mga mahal, mga kapatid. Bilang Diyos, mga mahal, sa tuwa ng mga tao, mga mahal, sila po'y pumitas, kumuha po sila ng mga dahon. At kung saan daraan ang ating mahal na Panginoon, mga mahal, ay doon po sila, mga mahal ko, nakabantay lahat. At ang sabi, Hosana, Hosana. Kanilang pinuri ang dakilang pangalan ng ating mahal na Panginoon Kristo. Sila po ay nagsikuha ng anumang bagay na mga dahon ng puno ng kahoy. Ayon po yan sa aklat ng Juan, Kapitulo 12, ang talata po'y 12 hanggang 13. Kaya hindi po, pakibasa. From the book of John, chapter 12, verse 12 up to 13. On the next day, much people that were come to the feast, when they heard that Jesus was coming to Jerusalem, took branches of palm trees and went forth to meet him and cried, Hosanna, blessed is the King of Israel that come into the name of the Lord. Dito po sa aklat ng Juan 12, ang talata po ay 12 at 13. Ito po sinasabi. Nang kinabukasan, ang isang malaking karamihan na nagsiparoon sa pista, pagkabalita nila na si Jesus ay dumarating sa Jerusalem, 13, ay nagsikuha ng mga palapa ng mga puno ng palma at nagsilabas na sinalubong sa kanya na nagsisigawan, Hosana, mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon, sa makatuwid bagay, ang hari ng Israel. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoong Kristo. Di ba sa ating pong reliyon ngayon, kapag linggo, unang pasok ng April, kumukuha po sila ng mga dahon. At kanila pong pinababasbasan, mga mahal, sa ating relihiyong kinagisnan. Kasi yan din yung trabaho ninyo ang balingkod nung wala pa po ako sa church. Sa Jesus Miracle Crusade, kitang-kita talagang pababasbasan natin, mga mahal, hanggang doon, ilalagay sa ating mga tahanan. Pero dito ay napakaliwanag po, mga mahal, sa tuwa ng mga tao doon po sa Jerusalem, mga mahal ko, ang hari ng Israel na ang ating dakilang Diyos ay nagtungo doon, mga mahal, at habang siya naglalakbay at sinabi po, mga mahal, nung kinabukasan ay isang malaking karamihan ay nagsiparoon sa pista, mga mahal, nang nabalita nila na si Jesus ay dumarating sa Jerusalem. Nagtipon-tipon po ang mga tao, hindi upang sila po'y magkasayahan o maglasingan, mga mahal. Ang sabi ng talatang 13, at nagsikuha sila ng mga palma, na mga puno ng palma at nagsilabas at sumalubong sa kaniya na nagsisigaw, Hosana, mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon sa makatuwid bagay ang hari ng Israel. Kita natin, mga minamahal, sinalubong siya ng mga tao doon sa Jerusalem at kanila pong hinawakan ang kanilang mga dahon at ginamit nilang pagsalubong at pagpupuri sa dakilang pangalan ng ating mahal na Panginoon. Hosana, Hosana, mga minamahal. Kaya, biblikal, ang ating ginagawa na ito'y pagsamba, mga minamahal, ay una nang gumawa nito ang mga Israel. Sila po, mga minamahal, kahit ang iba ay nasa panahon ng kahirapan na iyon, sila po ay nagkaisa na sila po'y sumasamba sa dakilang pangalan ng ating mahal na Panginoon Kristo. Yung araw, mga mahal ng pagsamba, araw ng pagtitipon, mga mahal, mga kapatid. Ibisipin po natin, mga mahal, kapag tayo, mga mahal ko, ay narito, at alam po natin, mga mahal, na tayo, mga mahal, ay haharap sa mahal na Panginoon Kristo. Handa tayo. Mga mahal, nananabik dahil si Abraham, ganun din ang kanyang ginagawa. Siya'y tumatakbo sa dambana, mga mahal ng Panginoon, at siya'y sumasamba sa harap ng Diyos na mayroong kagalakan. Amen. At ganun, mga mahal, ang ating buhay bilang tayo'y tinawag ng Diyos sa iglesyang ito. Sambahin natin ang mahal na Panginoon na mayroong kagalakan sa
sa ating puso, nakataas ang ating kamay, nakaluhod ang ating mga tuhod bilang pagluwalhati sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mga minmahal, dahil inutusan ng mahal na Panginoon Jesucristo, sabi nga niya, mga minmahal, sa aklat ng Book of Matthew chapter 4, verse 10, ang utos ay sambahin ang Diyos. Sambahin ang Diyos, magi si Satanas man, ay sinabi ng mahal na Panginoon na magagayoy sinabi sa kaniya ni Jesus, humayo ka Satanas, sabagkat nasusulat sa Panginoon mong Diyos ay sasamba ka. So ibig sabihin, walang ibang makapangyarihan dito sa mundong ito, mga mahal. Lahat, sabi ng Biblia, lahat ng tuhod ay luluhod sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Kaya mga mahal, nakita po natin ang lahat ng itinuturo sa atin ng ating beloved prayers in the Lord. Yung pagpupuri na napakahaba, yung panalangin, yung pag-aayuno, wala po at hindi po yan itinuro sa ating dambuhalang relihiyon. Naalaala lamang nila si Kristo o naalaala lamang nila ang ating mahal na Panginoon Kristo tuwing kabuwanan ng April. Ang iba po ay nagpapanata at ang iba po ay nagpapasan ng cross at ang iba po ay nagpipinitensya. Sa kadahilanan, mga mahal, na yun ang kanilang alam ng kanilang gagawin, mga mahal, na mapatawad yung kanilang kasalanan. Kung naalaala po natin ang isang patotoo ng ating kapatid na si Beloved Brother Edgar Ocampo. Siya po, mga mahal, mga kapatid, isang mga mahal na umaabot po siya kung saan-saan. Makikita po natin na siya po ay nagpapapako sa krus. Na mga iman nagpapasa ng cross nila latigo dahil napakagulo po ng kanyang pamilya. Wala silang peace of mind, wala silang kapayapaan. Yun ang alam niya na uri na kanyang gagawing pagsamba, yung penitensya. Pero habang ginagawa niya, mga mahal, lalong lumalala ang kanilang problema sa kanilang pamilya. Nagpapako siya sa cross, mga minmahal. Nagpasan siya ng cross kung saan, mga mahal, mayroon na may kahirapan na kanyang ginagawa. Pero nung siya po ay napunta sa ating banal na gawain sa Jesus Miracle Crusade, may man naunawaan niya, mga mahal, hindi ikaw ang magpapasan. Sabi ng Diyos, ang lahat ng inyong suliranin, ang lahat ng inyong kabigatan, sabi ng Panginoon, ay magsiparito kayo sa akin at kayo aking pagpapapahingahin. Kaya yan po yung isang bagay na pagsamba na inuutos ng ating mahal na Panginoon Kristo. Dahil dito po, ang sabi dito sa Matthew 4, verse 10, at sa Hebreo, Kapitulo 1, ang talata po ay 6. Kaya niyo po, basahin po natin. From the book of Matthew chapter 4 verse 10. Then said Jesus unto him, Get thee hence, Satan, for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shall thou serve. Dito po sa mga tiyo, dito sa 4, dito sa versikulo 10. Nang magkagano'y sinabi sa kanya ni Jesus, Humayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sa Panginoon mong Diyos sasamba ka, at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Amen. Walang iba, hindi yung relihiyon, hindi yung rebulto, hindi yung magpipinitensya yung tao. Mga inman mga kapatid, mga inman mga baguhan, kayo po ay narito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Ito po ay hindi relihiyon. Hindi po namin itinuturo, mga iman, na sambahin ang Diyos sa pamamagitan ng isang imahen o isang rebulto. Kundi si Satanas man, mga iman, na nagligaw ng isipan ng tao na pinipilit tayong paniwalain na ang Diyos ay nakadipa, na pinipilit tayong paniwalain na ang Diyos, mga iman, na dumating yung month of April na laging sinasabi nilang ipanghilin yung araw na yan sabagkat may Kristong nabayubay sa cross. Naniniwala silang may Diyos na nagkatawang tao para tubusin yung ating kasalanan. Pero yung gagawin mo, yung isang bagay na kasalanan na magpapasang ka ng cross, magpipinitensya ka, wala po sa Bible yun. Dahil si Satanas man na nagdigaw ng ating isipan, sinabi ng mahal na Panginoon na maggagayoy sinabi sa kanya ni Jesus, Humayo ka, Satanas, sabagkat nasusulat, sa Panginoon mong Diyos sasamba ka, at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Siya lang ang Diyos na makapangyarihan sa langit, mga mahal.
Kaya nga po, ang sabi ng banal na kasulatan, manginmahal mga kapatid, dinala niya ang mga panganay sa sangkalupaan at sinabi, sambahin niya ang lahat ng mga anghel. Maging ang mga anghel ay sumasamba at nagpupuri sa Diyos. Panapakan po natin ang ating mahal na Panginoon Kristo. Kaya ito po yung ating ginagawa, walang kapaguran. Kahit bumagyo man, mainit man, ang klima ng panahon sa ating kalagayan, mga minamahal, hindi tayo hihinto, hindi tayo titigil na magsamba hanggat tayo may buhay, tayo patuloy na magpapasalamat sa ating mahal na Panginoon Kristo. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Kaya mga mahal sa ating iglesia, kahit nga po mga mahal, liblib na lugar yan, saan mang lugar niyan, na kung saan naroon yung gawain, talagang yan po, mga mahal, ay pinahahalagahan. Amen. Ang ating paggasta ng mga salapi, ng ating mga pagkakaloob sa gawain ng Diyos. Importante, mga mahal, ito para patuloy lumaganap ang salita ng ating mahal na Panginoon Kristo. Si Satanas man ngayon sa panahon ito ay nagpapalaganap siya ng maling pagsamba, maling katuruan, mga mahal. Pero ngayon, mapalad tayo sabagat ang isipan natin ay minulat na ng ating mahal na Panginoon Kristo, na riyan ang ating dearly beloved prayers in the Lord, na silang ginamit ng Diyos na instrumento, ipinangaral ang salita ng Panginoon na mayroong kahusayan, katapangan at pagmamahal at pag-ibig. At dahil sa kanilang pagtuturo, hindi lang sa ating bansa na abot ng gawain ng Jesus Miracle Crusade, maging sa iba-iba yung dagat, maraming tao ang nabuksan ang kanilang isipan. Iba they say, praise the Lord. Marami po tayong mga mahal makabatiran na nakita natin nung araw nung wala pa sa gawain ito. Yun po ang alam nilang pagsamba, paggunita, mga mahal, ng tuwing Manasanta, mga mahal, na alam nila, akala nila yun na ang makapagbibigay lugod sa Panginoon. Kaya't mga mahal, sinasabi, mga mahal ng banal sulatan, ang pagsamba sa Diyos ay sambahin siya sa mga bagay na hindi nakikita. Mga mahal, ipinagbabawal na yung pagsamba sa mga Diyos-Diyusan, sa anumang bagay na imahin. Sabi po ng Exodus chapter 20, verse 4, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Kaya mga mahal mga kapatid, kayo po, narito na po kayo sa Jesus Miracle Crusade. Hindi na po allowed, hindi na po may mahal sa atin na kayo ay mayroong pang anumang bagay na imahin. Nayan po, sabi ng Biblia, huwag kang magpapasok at huwag kang gagawa ng ibang Diyos o maglalagay man sa iyong tahanan para siya ay iyong sambahin, para siya ay iyong sambitin yung kanyang pangalan. Kundi sabi na Exodus chapter 20, verse 4, ipinagbabawal ang pagsamba sa Diyos-Diyusan. Kaya't ngayon, yung ginagawa ng ating mga kababayan, sa totoo lang, tradisyon. At kailanman, mga mahal, yung kanilang ginagawang penitensya, hindi nakararating sa ating mahal na Panginoon Kristo. Everybody say amen. Kahit po yung mga palaspas na ginagamit nila at sinasabi nila may power, hindi. Sabagkat, mga mahal, ang mga dahon sa Biblia ating binasa, sa tuwa ng mga tao, kumuha sila, mga mahal, ng mga dahon ng palma at kanilang itinaas, iniwagayway bilang pasalamat dahil ang bayang Jerusalem ay nakarating ang ating dakilang Diyos, Hari ng Israel, mga minman. Ibig sabihin, mapalad tayo, narito tayo sa gawaing ito, itinuro sa atin ang buong katotohanan. Hindi na kailangan pa na gawin po natin yung ginagawa natin nung araw. Everybody say, praise the Lord. Hindi na kailangan pa, mga minmahal ko mga kapatid, na ikaw ay bumili ng mamamahaling anumang imahin para ilagay mo sa iyong tahanan, para sabihin mo ito yung Diyos ng aking minamahal. Sabi ng Banal Sulatan, huwag mong gagawin yan dahil isa yan, mga minmahal, sa hindi kinalulugdan ng ating mahal na Panginoon. Exodus chapter 20, verse 4. From the book of Exodus, chapter 20, verse 4, Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Dito po sa aklat ng Exodo, Kapitulo 20,
sa talatang 4, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas, sa langit, o ng nasa ibaba, sa lupa, o ng nasa tubig, sa ilalim ng lupa. Mga mahal, kapag may nagtanong sa inyo, ito po yung mga verse. May mga tao kasi, mga mahal, na hindi nila naunawaan. Paglapastangan daw yon kapag ginagawa natin, tinatanggal natin sa ating tahanan. Nung araw, mga mahal, kinakandili natin, binibihisan natin, inaaruga natin. Pero ano ang naging buhay ng tao? Ha? Ano ang naging buhay natin nung araw? Pamilya na wasak sa kasalanan. Walang kapayapaan, mga minamahal mga kapatid. Kaya kung makikita po natin, noon pa man, and Old Testament, wala pong anumang bagay na imahen para sabihin na sambahin ang Diyos sa pamamagitan ng kawangis ni Kristo. Sinabi ng mahal ng Panginoon, mga mahal, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Inanyuan, mga mahal, ito ay kahoy, ito ay siminto, pwede nilang ukitan, mga mahal, gaya ng ginagawa ng ating mga kababayan ngayon. Ha? Itong April, makikita mo sa lansangan, magkakaroon na naman ng mga ganyan, mga tradisyon, pagpapasan, mga mahal, ng iba-ibang mga imahen. Kaya mga mahal, sabi kung ano yung dami ng Diyos, ng kanilang tahanan, siyang daming salot na siyang dumarating. Everybody say, praise the Lord. Mga mahal, napakaliwanag. Inanyuan o kawangis man ng anumang anyong nasa itaas. Sino ba nakatira sa itaas? Walang iba kundi ang ating dakilang Diyos na lumikha sa atin. Tayo nilikha ng ayon sa kanyang wangis. Iba they say, praise the Lord. Maging open po tayo. Lalo na po sa ating mga baguhan. Minsan, mga man, hindi po naging hadlang po sa inyo yan. Hindi lubos kayong pinagpana, hindi lubos kayong pinagaling. O alam, naunawaan natin yung pamilya nyo, hindi pa lubos na mananampalataya. Pero, mga mahal, kung imumulat po natin, noon pa man, mga mahal, wala pong inanyuan, sabi namin ng anumang anyo nasa itaas, maging sa langit, o nasa ibaba ng lupa, o nasa tubig, o sa ilalim ng lupa, walang ibang Diyos. Siya Diyos na hindi nakikita. Siya Diyos na nasa langit. Everybody say, praise the Lord. Natapos na po, tinahak na ng ating manapay 2,000 taong nakalilipas. Tinahak na po niya ang napakabigat na cross. Tinahak na ng ating mahal na Panginoon, tinubos na ang kasalanan ng tao. Nagdusa siya. Ano ba yung mission na ginawa ng ating mahal na Panginoon nung siya po ay narito 2,000 taong nakalilipas? Gaya ng ating ginagawa. Nananalangin, magdamag, mahal nangangaral, nagpapagaling na mga may sakit na walang bayad, mahal lahat ng mga tao. Sa panahon nga noon, lumapit ang isang leader na reliyon, si Nicodemo. Ang sabi ni Nicodemo, Panginoon o Guro, alam naming walang makakagawa ng ibang kapangyarihang ito kung hindi sumasa kanya ang Diyos. So, ibig sabihin, mahal, sa buhay natin, walang ibang makapangyarihan na gumagawa at nagpagaling ng ating karamdaman, nagbago ng ating buhay, kundi si Kristo, ang Diyos nating nakilala. Everybody say amen. Gaya pa ni Satanas, magbago ng buhay ng isang taong makasalanan, kaya niyang baguhin ang mga drug addict na sa atin mga pusakal na masasama, hindi kayang baguhin ni Satanas. Siya nga ang author lahat ng kasamaan. Amen. Siya ang author, mga na ang tao'y iligaw ang kanilang buhay, wasakin ang buhay ng tao. Mga mahal, walang ibang makapagbabago sa buhay ng tao, kundi isinurinder natin ang ating buhay, ang ating sarili sa Panginoong Jesucristo. Kaya sabi ng Biblia, yamang tayo nga'y lahi ng Diyos, hindi daw nararapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto. Pumunta ka sa ibang bansa, mga mahal mga kapatid, doon sa bawat bansa na puntahan ko, talagang yung iba, mga mahal, nadyan po yung kanilang yaman, nadyan po yung kanilang mga imahen, gold, talagang ginto, mga mahal mga kapatid, praise God. Sinasamba nila.
Yun ang kanilang pagkilala, mahal mga kapatid. Kaya sabi ng mahal na Panginoon, nagkakaroon po, mahal mga kapatid, ng matinding salot. At dito na lamang sa atin, sabi nga, tayo bansang makadiyos. Christianity bansa, mahal. Pero kung yun nga, ang sabi kong ano yung dami ng pagkilala ng tao sa iba-ibang Diyos, siyang dami ng salot, mahal. Kaya't ating pakatandaan, mahal, sabi ng Acts 17:29 up to 30, mahal, ang panahon ng kahangalan, kanya nang pinalipas. Yung kasalanan ng tao, huwag po tayong maging hangal. Hanapin po natin ang katotohanan ito at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin. Everybody say, praise the Lord. Mahal, ngayon, week na ito, na darating, makikita mo po naman ang mga kalsada ngayon. Mula po sa Quiapo, mga minman mula sa Kabikulan, mula sa Quezon, Laguna, sa baybayin ng kalsada. Makikita mo po ang mga kababayan natin nakakahabag. Nagpapasaan sila ng krus, mga minman mga kapatid. Ako mismo kapatid kong lalaki, ibre na ganito po magdaraos ng April, mga minman. Kapatid ko na kuya ko, mga minman, wasak na yung likod niya, kahampas, mangimal sa kanya, sabagkat siya ay nagpapasaan ng krus. Mangimal, mga kapatid, pero ang buhay nila, mangimal, nadiyan yung kaguluhan, walang kapayapaan. Dahil sabi nga ng banal na sulatan, tinapos na ng Diyos ang lahat ng bagay. Maliban hanapin mo siya, sambahin mo siya sa espiritu at katotohanan, ikaw ay magkakaroon ka ng kapayapaan sa iyong puso't isipan. Iba de say, praise the Lord. Tayo naman, mga kapatid, hindi naman lahat tayo namulat narito agad. Tayo naman, mga mahal, ay namulat din sa ating dambuhalang relihiyon. Sabi nga ng ating mga ninuno, kung saan ka, mga mahal, iminulat ng iyong mga ninuno, huwag lang aalis dyan. Yun ang ating paniniwala nung araw. Kaya nawasak na at nawasak ang buhay natin. Sabi nga ng isang nakakilala sa ating mahal Panginoon, mga mahal, isang pusakal na hold-upper. Bago daw siya mang-hold up, siya ay nananalangin pa, kita mo. Nagdarasal pa doon sa harap ng kanyang Diyos. Pero ang kanyang gagawin, siya po ay papatay at mang-hold up. Mga mahal, mga kapatid, isipin po natin. Kaya't mga mahal, yan po ang nangyayari, katunayan sa buong daigdig, baging sa ating bansa. Tandaan po natin, salamat na lamang. Million of member dito sa bansa natin, nasa Jesus Miracle Crusade na maraming nananalangin. Kaya na dapat magkakaroon ng matinding salot sa ating bansang Pilipinas na control. Why? May mga Kristiyanong ganito nananalangin at nagpupuri sa Diyos na buhay. Kaya po, Acts 17:29 up to 30. Maganda po kasi ito mga verse ay malaman din po natin. Ito po ang panahong ito ay panahon ng ating araw. Panahon ng ating pagsamba. Iwaksi po muna yung kabalisahan sa inyong isipan. Huwag kayong mabalisa kapag narito, mga mahal, yung inyong mga loved ones na minsan hindi maunawaan yung ginagawa nyo. Habang kayo ay narito nagsasamba sa mahal ng Panginoon, hindi maigsi ang kamay ng Diyos para hindi sila abutin ng ating mahal na Panginoon. Everybody say Amen. Iniwan po ninyo inyong tahanan. Iniwanan niyo po inyong mga trabaho itong buong maghapong ito para dito nating tagpuin ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Kahit kanina nakikita ko yung iba'y grabe yung pawis na, pero walang natitinag, mga mahal, sa kanilang upuan, talagang inilalaan ang kanilang oras sa mahal na Panginoon Kristo. Amen. Yan ang gusto ng Diyos. Kahit yung iba may pagsubok, narito pa rin. Hindi iniiyakan yung pagsubok, hindi iniiyakan yung kahirapan, iniiyakan nila yung kanilang sarili upang maging karapat-dapat sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Kindly po, pakibasa. From the book of Acts, chapter 17, verse 29 up to 30. For as much then as we are the offspring of God, we ought not to think that the Godhead is like unto gold or silver or stone, graven by arts and man's device. 30. And the time of this ignorance God winketh at, but now
all men everywhere to repent. Dito po sa Aklat ng mga Gawa, Kapitulo 17, versikulo 29 hanggang 30. Yamang tayo nga'y lahi ng Diyos, ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak Amen. o ng bato na inukit ng kabiasnan at katalinuhan ng tao. Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos. Datapwat nga ipinag-uutos niya sa mga tao na magsisi silang lahat sa lahat ng dako. Amen. Everybody say, praise the Lord. Kung hindi magsisisi ang aking bayan, sabi naman ng Panginoon, ako'y magpapasapit ng matinding tagginit. Magpapasapit siya ng matinding sakit, dulot ng kasalanan ng tao. Di ba, mga mahal? Yung batas ngayon, pinag-aasawa na yung parehong lalaki ng kasarian. Binabaliwala na binabali na nila ang batas ng Diyos. Mga mahal, di ba? Kaya sabi ng Banal na Sulatan, tayo'y lahi. Papayag ba kayong lahi na hindi gumagalaw? Ang Diyos natin nasa langit, for as much as we are the offspring of God, we are to the things, the good head is like unto gold or silver. Huwag kang gagawa ng bagay. O ikukumpara ang ating manapay katulad daw ng ginto, pilak o bato na inukit na kabihasnan at katalinuhan ng tao. Bakit mahal? Diyan po, bakit mahal? Makikita po natin yung katalinuhan ng tao. Sa Pampanga, kita mo, nawala na halos sa mapa yan. Ilang taon bago po sila makarecover. Yung Pampanga, mga mahal, kita mo yung simbahang malaki. Mula pa lang doon sa labas, makita mo puro iba-ibang imahen, iba-ibang rebulto. Pero nung nagkaroon po ng matinding lahar, ang nakauslit na lang yung konting taluktok na lubog po sa lahar. Di ba? Mga mahal mga kapatid, yung sinasabi kong patuto sa inyo, sa atin light material lang, mga kapatiran natin, nagkaroon ng matinding, mga mahal ko, matinding bagyo, yung tubig sa karagatan pumunta sa kabayanan, naanod yung mga truck, naanod mga mahal ang mga bahay na mga bato, pero yung kapatiran natin, gawa lang sa kawayat kahoy, may Jesus Miracle Crusade na natiling nakatayo. Yun yung power. Sabi naman sulatan, and the times of this ignorance God worked at the mouth, but now commanded all men in everywhere to repent. Kinakailangan, mga mahal, na ipinag-uutos niya, maliban tayo raw ay magsisi, magbalik loob sa Kanya, tayo'y Kanyang patatawarin sa ating kasalanan. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sapagkat tayo, mga mahal, sinasabi po ng Banal na Kasulatan, patayin ng tao, patayin nga ninyo ang inyong sangkap. Ano po yung sangkap ng tao? Yung katawan, pagnanasa, mga mahal, sa ibabaw ng lupa, pakikiapid. Mga mahal, ngayon po, yung kasalanan ng Sodom at Gomora na ginagawa ng tao ngayon, matindi. Kaya nga mga mahal, kung alam niyo po yung history ng Sodom at Gomora, lahat po ng kasalanan ng tao ay nadoon. Kaya nga sinabi naman ng Panginoon, gugunawin ko ang lugar na yan. Pupugnawin ko sa matinding apoy. Kung wala akong masusumpungan na maniniwala at mananampalataya, pupugnawin ko ang Sodom at Gomora. Sabi nga ni Abraham, Panginoon, kung sakali ba ako ay makasumpong doon, ng 50 na sumasamba sa iyo, pupugnawin mo ba? Gugunawin mo ba ang Sodom at Gomora? Kung makakasumpong ako ng 50 na banal, ibig sabihin yung banal, yung talagang sumasamba. Sabi ni Abraham, ako man ang Panginoon na alabok lamang, wala akong nasumpungan. Sabi ni Abraham, na 50. Pwede po bang 4 na po, ililigtas mo ang bayang yon? Hanggang sa umabot 30, 20, 10, wala, mga minamahal. Kaya sabi ng mahal na Panginoon, paalisin nyo, mga minamahal, sa panahong yon, sila Lot, si Abraham, sabat, ang Sodoma at Gomora ay punong-puno ng kasalanan. Mga minamahal, ano po yung kasalanan na ginagawa? Ito po yung sa Colossians chapter 3, verse 5. Na kahit, mga minamahal, sabihin natin may relihiyon, maraming Diyos sa kanilang tahanan, pero ito yung kanilang ginagawa.
Kindly po, pakibasa. From the book of Colossians, chapter 3, verse 5. Mortify therefore your members which are upon the earth: fornication, uncleanliness, incoordinate affection, evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry. Amen. Dito po sa aklat ng mata, Kolosas 3 ang talata po ay 5. Ito po ang sinasabi, patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawan nga sa ibabaw ng lupa, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masamang nasa, at kasakiman na siya ay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Amen. Panginoon, everybody say, praise the Lord. Ito pong binabanggit na ito, hindi na po natin ilalayo. Lahat ng gumagawang ito ay may relihiyon, di ba? Sabi, yung karumihan, masasamang pita, masasamang nasa, mga kasakiman, Panginoon, kasakiman, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sabi ng mahal ng Panginoon, ang sangkap na ito ng ating katawan sa ibabaw ng lupa, yung pakikiapid. Yung matinding kasalanan. Di ba? Hindi yan nakikita ng ating relihiyon. Hindi yan nakikita ng ating kinagisnan. Yan ang totoo. Everybody say, praise the Lord. Minsan masakit, di ba? Masakit, pakinggan, pero nakalulungkot. Maggugunaw na ang mundo, mawawala na sa mapa ang buong daigdig, patuloy pa rin ang gawa ng kasalanan ng sanglibutan. Makikita natin, makimahal sa ating panahong ito, sa atin yan po ang sinasabi ng ating dearly beloved pastor. Hindi ko kayang iwasan ang bisyo, hindi ko kayang iwanan ang aking trabaho. Hindi mo kaya sa sarili mo. Pero hindi kami ang magbabago sa iyo kapag sumampalataya ka sa Diyos. Mangiman, ikaw mismo ay tataas ng kamay, luluhod ka at sasamba ka, sasabihin mo, totoo nga ang Diyos sa Jesus Miracle Crusade. Bakit? Napakaraming mga major testimony natin. Amen. Yan nga po. Ni Brother Edgar Ocampo, broken family sila, pero in every year, month of April, nagpapapako sa krus. Wasak na yung kanyang palad, yung kanyang paa, yung kanyang katawan, kabubugbog. Pero hindi nagbago. Pero nung naging Pioneers, Jesus Pioneers Generation Choir, nagbago ang pamilya at umiiyak sa Diyos. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Yan po yung itsura niyan, makinmahal. Nandiyan po yung picture niya kay Jeremiah ang cellphone. Kung makikita mo, mismo siya nagpapako sa cross ating kapatid, pero Pioneers Choir na yan. Kaya't kung ating pong titingnan, may mahal, sa buhay natin, paano tayo sasamba? Sabagkat tayo nga ay, sabi po ng banal na sulatan, datumat dumarating ang oras, hahanapin ng Diyos lahat ng tao'y sasamba sa Kanya. Si Satanas, makimal na nagbulag sa atin, kapag ikaw ay lusak na sa kasalanan, daplag ka na sa kasalanan, iiwanan ka na ni Satanas. Yan lang naman ang trabaho niya eh. Ang trabaho ni Satanas, wasakin yung buhay natin. Kaya nga minsan kapag naglilingkod tayo sa Diyos, gamitin pa yung misis mo, gamitin yung sweetheart mo, gamitin yung husband mo, para ma-discourage ka sa pagsamba. Yung pamilya mo, lahat tayo naranasan yan. Di ba? Ang ating mga pastor, matalino, abogado. Nung siya po ay, after na siya po ay makagraduate ng abogado, tinawag siya ng Diyos na maging pastor sa ating iglesia. Inusig siya na kanyang mga kapatid, makimaan, halos iwanan ang ating mga pastor, pero hindi niya pinagpalit kailanman ang kaligtasan na kuling sa kanya ng ating mahal na Panginoon. Bandang huli, sinong kanilang tinawag? Kapag may mga cancer, may mga problema na, sinong tinawag? Ang ating mahal na pastor, dahil tunay na manungga. Yun ang sa relihiyon, ganun din mga kapatid. Kaya kayo po na narito na nagsasamba, naglalakabay ng malalayo, Batangas, Santo Tomas, Manginmahal, Hasaan, Kalawan, Quezon, narito tayo ngayon. Bakit natin ginagawa ito? Kung hindi totoo ito, hindi natin gagawin. Iba sa atin di pa kumain. Iba di say, praise the Lord. Pero kahit wala pang kain, naka-smile pa rin, di ba? Yan ang gusto ng Diyos. Amen. Amen di say, praise the Lord. Sabi ng malang Panginoon, nakikita pala ng malang Panginoon yung kapighatian natin.
Habang nagsasamba tayo, nung dumating ang mahal na Panginoon sa Jerusalem, nakita niya, mahal, mga tao, nahabag siya. Even, ang tao, likas yung iligaw tayo sa pananampalataya. Itinaboy ba sila ng Diyos? Hindi, mahal. Ang aming pong maibibigay sa inyo, na kayo po ay narito ngayon sa pangunguna ng ating beloved praise in the Lord, ng mga beloved children, ang lahat na nagpatuloy sa iglesyang ito, naging sincero sila sa pagsunod sa kalooban naman ng Panginoon. Dati wala ng pag-asa. Ngayon, nakita mo ang daming patotoo na naganap sa kanilang buhay. Iba din sa amen. Hindi ka na aakyat sa bundok Dolores. Hindi ka na aakyat sa Banahaw. Hindi ka na magpipinitensya, mahal. Kaya tayo mga kapatid, hindi na po tayo kasama dyan. Alalahanin natin ang ating pag-alaala lang kapag ganitong April, yung 7 last word. Hindi po masamang alalahanin natin. Sa Friday, magkakaroon tayo ng foot washing. Yun po ay biblical. Ang ating mga paa ay huhugasan upang lalo tayong karapat-dapat sa paggunita natin. Kung ang tao, amen, siguro nung wala pa ang iba rito, baka ngayon nagagayak na ng mga gamit 1 linggo doon sa bundok. Di ba? Magpapanata, magpipinitensya, pagbaba, ganun pa rin ang kanilang kaugalian. Amen. Kaya mga kapatid, kayo na narito ngayon sa pagsamba, mapalad po kayo. Hinginan ninyo sa mga Panginoon ang inyong hingin. Hindi siya bingi para hindi niya dinggin ang iyong panalangin. Yung lahat na may kahilingan sa Diyos, magsabi ng praise the Lord. Yan. Amen. Kayo na po ang nakakabatid niya kung anong kahilingan nyo. Praise the Lord. Yung walang problema, magsabi ng praise the Lord. Okay, wala naman talagang problema. Amen. Nilutas na ng ating mahal na Panginoon. Mayroon na tayong peace of mind, mayroon na tayong kapayapaan. Kaya panahon na ito, mahal, saan? Sasamba. Sabi nga po, mahal, magsisamba ang aming mga magulang sa bundok na ito at sinasabi ninyo sa Jerusalem ay siyang dakong kinakailangang pagsambahan ng mga tao. Sa panahon ito ng ating mahal na Panginoon Kristo, yung Jerusalem, kung titignan po natin, mainit na lugar yun. Di ba? Pero ang mga unang mananampalataya, ito po yung kanilang ginawa. Kindly po, 4:20 and 24 ng Book of John. Juan 4:20 hanggang 24, mga mahal. Malapit na po tayo magtapos, mga kapatid. From the book of John, chapter 4, verse 20 to 24. Our fathers worship in this mountain, and you say that in Jerusalem is the place where men ought to worship. Jesus said unto her, Woman, believe me, the hour cometh when you shall neither in these mountains nor yet at Jerusalem worship the Father. You worship, you know not what. We know what you worship, for salvation is of the Jews. But the hour cometh, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship Him. Amen. Dito po sa Juan, dito sa 4 at dito sa versikulo 23 at 24. Datapwat dumarating ang oras. At ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay mananamba ang Ama na Espiritu at katotohanan sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Dito sa 24, ang Diyos ay Espiritu at sa Kanya mananamba ay kinakailangan sasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Amen. Iba di si praise the Lord. Okay. God bless you, kapatid. Maganda't napaigsi yung ating basa. Mahal, sabi po ng Bible, God is a spirit, and they that worship Him, must worship Him in the Spirit and truth. Magiman yung pagsamba sa Espiritu at katotohanan, sapagkat ginagawa na po ito sa panahong ito. Maraming tao, sabi nga, mahal, sa kanya sinabi ni Jesus sa 21, babae, paniwalaan mo ako na dumarating ang oras na kahit sa bundok na ito,
ni sa Jerusalem ay hindi ninyo sasambahin ang Ama. Dahil may mga tao, mahal, na nakikinig sila pero hindi nila naunawaan. Hindi nila binibigyan ng importansya na kung paano ilaan yung kanilang oras at pagsamba sa mahal na Panginoon. Dahil sabi ng 22, sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Yan, di ba? Maraming tao sumasamba pero hindi nila alam yung kanilang ginagawa. Ang alam nila, mahal, mag-sign of the cross. Ang alam nila magsamba, magpasa ng cross. At kung kailan lang nila gusto. Kaya ang sabi, sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. At sinasamba naman na nalalaman namin sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Kaya sabi naman na darating ang araw na ang oras na ngayon nga ay sasambahin ng mga tao ang Diyos sa Espiritu. So, ibig sabihin, mahal, ang lahat na naniniwala, mga tao, sa relihiyon, sa rebolto, anumang bagay na sinasamba nila na kawangis ni Kristo, darating ang panahon sa bansang Nigeria. Mahal, dahil nagkaroon po ng matinding salot, tag-init, walang makain. Nung nawala naman yung tag-init, nagkaroon ng matinding tsunami, nagiba lahat ng kanilang kabahayan. Nagdasal sila sa Diyos nila. Ano ang ginawa nila ng mga tao doon sa bansang iyon? Sila na mismo ang nagtapon sa kanilang Diyos na kanilang pinaglingkuran. Ang sabi na, wala kang silbi. Sa panahon ng trahedya, sa panahon ng panganib, hindi mo kami niligtas. Mismo ang mga tao nagdurog at nagsunog. Ay sabi ng Bible, darating araw, buong mundo ay sasambahin ang Diyos sa Espiritu. Iba din si Amen. Espiritu! Makapangyarihan, gaya ng ginagawa nating pagsamba sa araw na ito. Nakataas ang kamay, nakaluhod ang mga tuhod, sumasambit, at gaya ng mga Israel na sinabi nila, Husana, Husana, mapalad ang pumaparito sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Kaya't mapalad po tayo ngayon. My beloved sisters, my beloved brother and sister, beloved visitor, narito po ngayon ang awiting aking Jesus. Kayo po ay pinagpala. Dito po natapos ang ating mensahe. About sa ating mahal, worship. Pagsamba, ang puso ay inilalaan sa mahal na Panginoon. Tayo po umawit, aking Jesus. Kung may baguhan po tayo, ngayon lang po kayo nakadalo, pwede po nyo i-guide sila sa harap. Paki-guide lang ng ating mga preacher, ang ating mga baguhan. Tingnan mo bawat lakad ko. Sa tuwing naliligaw, hinahanap mo. Nalilimutan ka, ngunit sa'kin nagpapaalala aking Jesus. Maaasahan mo ang lumang panahon. Magkulang man ako sa paglilingkod, napapatawad mo anumang kasalanan ko. Pag-ibig mo aking pangalan, ikaw ay aking iingatan. Pagtatapon iyong sandigan, masigit pa sa iyong kaibigan. Hindi kita papabayaan sa oras na iyong kagipitan. Salita mo'y di nagbabago, ako ang Diyos sa buhay mo. Aking Jesus, tinitiman mo bawat lakad ko. Sa tuwing naliligaw, hinahanap mo.
Hallelujah. Nalilimutan ka, ngunit sa akin at paalala ay Jesus. Maasahan mo anumang panahon, magkulang man ako sa pag-ibig ko. Napapatawad mo anong ang kasalanan ko. Banggitin mo aking pangalan, ikaw ay aking iilalan. Pagkat ako ang iyong sandigan, masigit pa sa iyong kaibigan. Hindi kita mamamayaan sa oras na iyong pagitian. Ang salitang hindi ang nabago, ako't Diyos Sa buhay ko. Lumaning man ang lupa, mahawi man ang ulan, maging sa gitna ng hindi makaroon sa dagat. Hallelujah! Hallelujah! Sa akin laging dapat at sapat. Jesus, Makinig po sa hapong ito ang ating mga baguhan. Maraming tao naghahanap ng katotohanan. Maraming tao hinahanap nila ang Diyos sa pamamagitan ng penitensya, sa pamamagitan ng relihiyon. Hindi masama ang relihiyon, kundi yan lamang ay maging daan nawa upang hanapin nyo ang katotohanan at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa iyo. Manginma, ang Diyos ay Espiritu at kinakailangan ang Diyos sambahin sa Espiritu at katotohanan. May 4 na susi ng kaligtasan para po sa ating mga baguhan. Babasahin ko po muna ang Juan 1:12. Datawat ang lahat ng sa kaniya ay nagsitanggap ay pinagkuluban nila sila na karapatan na maging anak ng Diyos sa makatuwid bagay ang nagsisimpalataya sa kanyang dakilang pangalan. Tayo po'y sasampalataya sa dakilang pangalan ng Diyos. Makinmahal, unang-una po yung pananampalataya. Sabi po, makinmahal ng Biblia sa Hebreo 11:6, at kung walang panampalataya ang sinuman, ay hindi sila maaring maging kalugod-lugod sa Diyos. Sabagat na lumalapit sa Diyos, sumampalataya may Diyos, at siya ang tagapagbigay ganti sa kanya'y nagsisihanap. Ngayon, nasumpungan na po ninyo. Pangalawa po, yung huling talata ng ating binasa. Sabi po ng 17:30, pinalipas na ng mahal na Panginoon ang ating kasalanan. Tinubusan ng Diyos ang ating kasalanan 2,000 taong nakalilipas. Maliban lamang ngayon ay sinabi niya, makinig kayo sa mga tunay na mga mangangaral at magbalik loob. Kayo ay patatawarin sa inyong kasalanan. Yan po. Pagtalikod sa kasalanan, magbalik loob sa tunay na Diyos. Pangatlo po, Acts 38, manginmahal sinasabi, maliban kayo magsisi, magbalik loob sa Diyos, manginmahal, at magbabautismo sa pangalan ni Jesus sa ipagpapatawad ng inyong kasalanan. Panginoon. Pang-apat po ay ang Diyos na po ang siyang kikilos sa inyong buhay. Ikaw mismo, mahal, na nagpabautismo na. Ngayon, mahal, sa iyong pananampalataya, magkakaroon ka na po ng kagalingan ng iyong karamdaman at magkakaroon ka ng kapayapaan sa iyong puso at isipan. Hindi ito reliyon. Marami ng relihiyon sa buong mundo, mahigit 7,000 sa ating bansa. Pero ngayon, narito ang tunay na relasyon natin sa mahal na Panginoon. Taas niyo po inyong 2 kamay, huwag po kayong maya
sumunod po sa panalangin, pikit nyo yung mga mata, sabihin nyo po sa hapong ito, mahal na Panginoon, ako po ay narito, isang taong makasalanan, nanunumbalik sa iyo, patawarin mo po ako sa aking nagawang pagkakasala. Magmula nang ako ay magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, marami pong salamat sa iyong banal na salita na aking napakinggan upang ako ay magkaroon ng panampalataya. Tinatanggap kita, Diyos at Hari ng aking buhay, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kami po'y manalangin para sa inyo. Dakila't mapagpala naming Ama sa langit, makapangyarihan sa lahat, sa unat dalangin ng aming beloved parents in the Lord and beloved children. Narito po ang aming mga baguhan, mahal na Panginoon, ito nawa ang pasimula na sila'y magkaroon din ng panampalataya na ikaw ay makilala sa Espiritu at katotohanan. Isulat mo po, mahal na Panginoon, ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay at maging kapatid namin sa iyo hanggang sa iyong pagbabalik. Ito po aming dalangin. We pray, O God, in Jesus' name, amen and amen. Baba po ang kamay. Kulang na lang po siya yung bautismo. Nandiyan po ating beloved ko preacher, Brother Ver, Brother Janos. Sila po ang magpapaliwanag, mag-a-assist sa inyo tungkol po sa bautismo. Balik po kasi inyong mga upuan. Habang kami po yung maawit ng awiting ito, manginmal sabi po, tawagan mo ang kanyang pangalan. Sa ating baguhan, hindi ka natatawag sa reliyon. Hindi ka natatawag kanino man. Rekta sa langit. Habang nagpupuri ka, nagsasamba ka ngayon. Anumang karamdaman mo, anumang problema mo, lulutasin ng Diyos, karamdaman mo ay pagaligay naman na pa. Awitin natin chorus, awitin ito. Hallelujah! Aking pangalan, ikaw ay aking lahat. Pagkatapon iyong sabigan, masigit pa sa iyong kaibigan. Hindi kita mababayan sa oras na iyong kagatitan. Salita ko'y di nagbabago, akong Diyos sa buhay mo. Lumamig mo ang lupa, bahawi mo ang ulan. Maging sa gitna ng dilim at alon sa dagat. Pag-ibig mo sa akin naging tapat at sapat. Panginoon Jesus, tagapagligtas. Yes, God bless you, beloved Arthur Cole. Mangimahal sa papuring awiting ito, mangimahal. Lahat ng ating mga naritong mangimahal makabatiran, tandaan po natin, kung wala ang Jesus Miracle Crusade, sigurado, wasak na ang buhay ng marami. Pero salamat sa Diyos, narito tayo sa buong katotohanan. Tinawag, pahalagaan po natin ito. Ang pagsamba sa Diyos, sa paningin ng tao'y baliwala. Pero ito ang hinahanap lagi ng ating mahal na Panginoon na siya ating sinasamba. Pinupurit nilalawalhati ang kanyang dakilang pangalan. Itaas niyo po inyong mga kamay, banggitin niyo sa inyong mga labi ang inyong mga prayer request. Isipin niyo lagi the first prayer hour ng beloved praise in the Lord ng ating beloved pastor, ang ating beloved assistant pastor, ang beloved children. Sila ang ginamit ng Diyos, instrumento para sa ating kaligtasan. Tayo po'y manalangin, mahal, dakila naming Ama sa langit, makapangyarihan sa lahat, O Diyos. Minsan ang pa'y muli po kami dumudulog po sa introng biyaya. Ano man ang aming nagawang pagkukulang, pagkakamali sa isip man, nasambit man ang aming mga labi, patuloy po kaming humihingi ng habag kapatawaran sa lahat ng aming mga kapatiran, mga datihan, baguhan. Ano man po, Diyos, ang kanilang taglay na karamdaman, maging ang kanilang mga pamilya, malapan sa hapong ito, hipuin mo po sila na magkaroon din ng panampalataya na nagmumula sa iyo. Pagpalain mo po lahat ng mga nakapiling namin sa pagsamba sa buong maghapon ito. We pray, O God, in Jesus' name, amen and amen. Mangin mahal, bilang point of contact,
hallelujah, yung prayer ng ating magulang sa Panginoon, hindi magbabago yan. Cast out in the name of Jesus, kaliwang kamay sa parte ng inyong karamdaman. Kanang kamay sa ulo. Demonyo ng mga problema, sabihin nyo, doubt, pangdalamig, gawa ng kaaway, cast out all demons, all sickness, infirmities, cancer, cast out in the name of Jesus. Leukemia, asthma, diabetes, cast out in the name of Jesus. Bloodness, hallelujah, deafness, unbelief, cast out in doubt, cast out in the name of Jesus. Hindrances, pagka-paralyze, panglalabo ng mata, cast out in the name of Jesus. Pride of life, in the name of Jesus. Hallelujah. Material problem, spiritual problem, cast out in Jesus' name. Hallelujah. Sabi na, hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. 3 times jump, mga inmahang, ang ating mga panalangin nakarating sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Sabihin po natin sa hapong ito, sabay-sabay. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. God bless you so much po, mga minamahal, sa ating lahat. Ang Diyos ang magbalik at magpala sa atin, mga minamahal ng pagpapala. Mga minamahal sa hapong ito, sa ating mga baguhan. Mga minamahal, bago po sa ating pong announcement. Mga minamahal, kami po ay tuwing araw na linggo, ay nagdaraos po tayo, naggagawa po, isinasagawa po natin yung ating pagkuha ng ating special offering. Mga minamahal, kasalukuyan, tayo po ay nagpe-prepare para po sa ating krusada at sa ating pong bahay-sambahan. Mga mahal mga kapatid, patuloy po natin sinasaayos yan. Katunayan, mga mahal, ay bukas po ay kumuha po ako ng gripo na tungga para ipalagay ko po doon sa laurel. Mga mahal, kahapon, mga mahal, lahat po ng expenses din yan sa atin ay dito pa rin po nanggagaling. Kaya mga mahal, medyo malaki po yung ating mga kailangan ng ating iglesia. Inuna ko po yun, mga mahal, maipalagay na loobin bukas sa kadahilanan na magtataon na po kasi yung ating lugar ng ating chapel doon sa darating na krusada natin. Alam ko po, mga mahal, na may mga matinding pangangailangan tayo sa inyong mga personal. Pero hayaan nyo, sabi ng Mateo 6:33, unahin nyo ang kanyang kaharian. Anumang kulang sa atin, kita ng Diyos yan, idaragdag sa atin ang pagpapala ng mahal na Panginoon. Huwag lang tayong manghihinayang dahil hindi po yan sa amin. Bawat sintimo, bawat special offering natin, wala po tayong bahay-sambahan na ganito. Wala po tayong instrumentong maganda at mga sasakyan. Manginmal kung wala pong kapatid nating nagtatapat sa mahal na Panginoon Kristo. Kaya po tayo magkaloob ng ating special offering, manginmahal, upang tayo pagpalain ng Diyos. Sa ating baguhan, di pa po kayo kasali. Sa ating mga kapatiran, nasa inyo po yan. Ayon po sa ipinasa ninyong puso bilang sacrifice giving po natin. Narito po ang ating beloved Elder Brother John Posada. Panalanginan po ang ating special offering, the praise prayer, our dearly beloved friends in the Lord. Praise the Lord. Brother John, kung wala, makinmahal, tayo po ay manalangin, dakilan, mapagpala naming Ama sa langit, makapangyarihan sa lahat. Pagpalain mo po ang aming mga kapatid na magkakaloob na kalay sacrifice giving sa iyong banal na gawain. Ibalik mo palit-ulit na pagpapala ang lahat ng kanilang sacrifice sa iyong gawain. Ito po amin nalangin. Amen and amen.
God, mahal muli po tayong dumulog sa throne, biyaya at kalagyan at mga sa ating pasamang pag-iwalay. Opo, mapagpalang Diyos sa mga banal. Sa matapos pangalan ang pinakamamalabas at panalangin namin kagaling Pastor Evangelist Wilde Estalmel, your end-time prophet, mahal Panginoon. Muli po kayo nagpupuri, nagpapasalamat, mahal Panginoon, sa mga tagumpay namin panalagawaan, yung pinagpalat nilang isa, O Diyos, hallelujah. Sa kalayaan kayo sambahin sa Spirit ka doon, maraming pong salamat, O Diyos, hallelujah. Sa mga kakapatiran naming nakapiling sa maghapong ito, sa kalakasan, kalusugan, mahal Panginoon, sa pagpalang physical, material, higit sa pagpalang mga Panginoon, na pinagkakalimut sa amin, praise God, hallelujah. Sa mga awitan choir, mga Panginoon, nalangisan, O Diyos, hallelujah. Muli may binuhos sa amin kalagitan ang iyong napakatamis na presensya, ang kapuspusan ng banal na Espiritu, mga Panginoon, doble yung panalangin, sa aming ginagalang pastor, ginagalang beloved baby, praise God, hallelujah. Sampo ng manggagawa, mga ngaral, kapalikat ng amang malapas sa pagpalaganap na yung banal na salita sa liputan, O Diyos, hallelujah. Dadalangin po namin, mahal po, pututut po kami pang-ingatan, sa aming pag-uuwian, mahal Panginoon, kung paano kami ginabayan tungo sa lugar ito, pinag-ingatan, samahan mo po kami, ang mga Panginoon, sa aming pag-uuwian, O Diyos, hallelujah, para ating mo ng malalhati sa aming mga tahanan, ito po sa mo namin panalangin, in the mighty name of Jesus we pray, amen and amen, hallelujah, Praise the praise the Lord. Lord.